Sumiklab ang malaking sunog sa Barangay 310 sa Santa Cruz, Maynila ngayong gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakataas na ang ika-5 alarma. Dahil malapit lang dyan ang Manila City Jail, inilikas muna ang nasa 300 persons deprived of liberty mula sa male dormitory. Nakakulong ngayon ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda matapos arestuhin itong weekend para sa kasong syndicated estafa at paglabag sa Security Regulation Code. Dinepensa naman siya ng asawa niyang si Chito Miranda. May report si Emil Sumang. Habang nasa entrepreneur convention sa mall sa Pasay City nitong Sabado, isang babae ang inaresto ng Southern Police District. Pagkumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ang inaresto ay ang artista at negosyanteng si Neri Naig Miranda. Bale, 2 po yung sinerve sa kanya na warrant. Sa ngayon po na turnover na po natin sa BJMP. Base sa warrant na inisyu ng Pasay City RTC, inireklamo si Neri ng 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code kung saan hindi pwedeng bumili o magbenta ng securities ang sino mang hindi rehistradong broker o dealer sa Securities and Exchange Commission. Nakapagpiyansa na si Naig para rito pero mananatili pa rin siyang nakakulong dahil sa kasong syndicated estafa na non-bailable. Sa isang Facebook post, dinepensahan siya ng kanyang mister na si parokya ni Edgar frontman Chito Miranda. Kahit kailan daw hindi nanlokot ng lamang, kumuha at nanghingi ng pera kanino man si Neri. Endorser lamang daw si Neri at ginamit ang kanyang muka para makapanghikayat ng investors. Puna pa ni Chito, bigla na lamang inaresto ang kanyang misis nang walang notice o sabpina. Hindi rin daw binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Neri. Patuloy pa naming sinusubukan na makuha ng pakayag si Neri. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Planong tapatan ni Vice President Sara Duterte ang reklamo na inihain laban sa kanya ng Quezon City Police District. Kaugnayan ng komosyon noong Sabado habang inililipat ng ospital ang kanyang Chief of Staff. Sinagot din ng bise ang tanong kung may pag-asa pa silang magkaayos ng Pangulo. Narito ang report ni Oscar Oida. Hindi ito convict. Nagkakomosyon sa pagpalipat-lipat ng ospital ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zuliga Lopez noong Sabado. Na-injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Bukod sa pakikipagsagutan ni VP Sara sa mga pulis, itinulak pa umano ng hepe ng security ng bise na si Colonel Raymond Lachica, ang hepe ng Quezon City Police Health and Dental Clinic na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Nakita yan sa video na inilabas ng PNP. Dahil dyan, nagsampa ng reklamo si Villamor kasama si QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig laban kina VP Sara at Colonel Lachica sa Quezon City Prosecutor's Office para sa direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Kasama sa inireklamo ang ilang John Does at Jane Does. Nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating sasampahan ng kaso. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan. Si VP Sara, maghahain din daw ng sariling reklamo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Tingin ni VP Sara, hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya, kabilang ang sinasabi ng NBI na grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law dahil sa kanyang sinabing kung papatayin siya, may kinausap siyang papatay rin sa Pangulo, First Lady at House Speaker. On face value, it will not hold water. Yung grave assault, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Sinusubukan pang kunin ang panig nila Chika. Bunsod naman ang reklamo ng PNP, inalis muna ng AFP ang mga tauhan nila na bahagi ng security ni VP Sara, kabilang sila Chika. Pinalitan sila ng 25 pulis. We received a subpoena from
the Philippine National Police. It means di nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Naghain naman sa Korte Suprema ng disbarment case laban kay VP Sara si Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, para sa pagbabanta ng BC. Ang tingin ni VP Sara sa ginagawa raw sa kanya. Babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Natanong din ng BC kung may pag-asa pa silang magkaayos si Pangulong Marcos. I really believe that we have reached the point of no return. It is clear, ma'am, na they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Wala pang pahayag ang palasyo ukol dito. Hiniling naman ni VP Sara na i-reschedule ang pagpapaharap sa kanya sa NBI dahil dadalo raw siya sa pagdinig ng House Committee on Good Government sa Biyernes. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanawagan ng apo ni dating Senador Ninoy Aquino na itigil na ang gulo at huwag nang idamay ang kanilang pamilya. Bukod sa sana tigilan nyo yan para sa bayan, di ba? Parang huwag kayong manggulo. Kung hindi kayo naniniwala na mahalaga yung karapatang pantao, na mahalaga yung demokrasya at saka yung konstitusyon natin, huwag mo na sanang bagitin yung pangalan ni Lolo Ninoy. Ang turing ko sa mga Duterte, sa mga Marcos, pareho silang ulo, dalawang ulo sila ng parehong halimaw. Dalawa po silang nagpapahirap sa bayan. Sinabi ni Kiko Aquino D ngayong ika-72 kaarawan ng yumaong dating senador at matapos akusahan ni Vice President Sara Duterte ang pamilya Marcos na nasa likod ng pagpatay kay Ninoy. Ayaw na magkomento ng Vice Presidente tungkol dyan dahil natural naman daw na ang simpatya ng mga anak at apo ay sa kanilang mga magulang at lolo. Hinihingan pa namin ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya pero wala pa silang tugon. Nasa paligid pa rin ng EDSA Shrine ng ilang taga-suporta ng pamilya Duterte. Nagsimula sila magtipon doon kagabi bilang pagsuporta raw kina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais daw nilang magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na raw maayos ang mga nangyayari sa bansa. Naglabas naman ng video ang PNP at anila ipinapakita nito ang umano'y pagbabayad daw sa ilang supporter sa EDSA Shrine. Itinanggi yan ng ilang naroon. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200. Bayad pa tayo! Hindi! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Isang lalaking naniningil ng utang sa Malaybalay, Bukidnon ang pinagtataga ng nangutang sa kanya. Ayon sa mga pulis, siningil ng biktima ang suspect hanggang sila'y nagkasagutan. Nauwi ito sa pananaga. Tumakas ang suspect pero nadakip din. Walang pahayag ang suspect na kakasuhan ng frustrated homicide. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. 28 araw na lang, Pasko na. Bis Pasko na ang Intramuros na dinarayo ng mga turista. May report si Katrina Son. Kumukuti-kutitap. Bumubusi-busilak. Talaga namang mapapakanta ka kapag nasilayan ang Meralco Liwanag Park. Ito ang Pasko ng Pilipino. Nariyan ang mga puno na nabalot ng mga ilaw. May mga parol din na tatak Pinoy. Kaya ang ilang pamilya, dinayo ang parking ito sa Intramuros, Maynila. Bukod daw sa Paskong-Pasko na ang feels, presko ang hangin dahil sa mga puno. First time po namin pumunta dito. Maganda po, sobra. Nagustuhan ng mga bata.
Galing pa po kami Pasay, pumunta lang dito para makita yung view. Ang ilang balikbayan at mga dayuhan hindi rin pinalampas na makapamasyal sa parking ito. Relaxing daw dito matapos ang mahabang lakaran sa Intramuros. At paalala rin na talagang iba ang Pasko sa Pilipinas. Yeah, they're stunning. Yeah, they're very like cultural and then celebratory of Christmas. Feel na ang Christmas. Here's so much more festive, so much more lively. Everybody comes together. It's just so fun. I love coming back home here for Christmas. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginawaran ng Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award ang GMA Integrated News kabilang ang DZBB at GMA News Online. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, pagkilala ito sa mahalagang kontribusyon ng GMA sa pag-uulat tungkol sa mga programa at isyu ng Population and Development o PopDev. Kasabay nito, inilunsad ng CPD ang Philippine Population Development Plan of Action 2023-2028. Nakikita raw nila ang demographic shift mula sa batang populasyon patungo sa working age population. Sa projection ng Philippine Statistics Authority, sa year 2030, makaklasify na bilang aging population ng Pilipinas. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa mga nagtatangkarang giraffe na hanggang 18 feet ang taas at pwedeng pakainin ng mga sariwang dahon ng akasya hanggang sa zebra, ang mga wild animal na ito mula sa Africa, malayang namumuhay sa Kalawit Safari Park sa Palawan. Kabilang sila sa mga hayop mula Africa na dinala sa may 3,700 hectares na isla noong 1977. 2 oras ang biyahe mula sa Coron papunta sa Busuanga at 5 minutong boat ride naman para marating ang Kalawit Safari Park. Ang magkakaibigang Joyce, Alexa, Christine, Andrea at Clyde bumiyahe pa mula Catanduanes para ma-experience ang safari tour. Bukod sa African wildlife, tahanan din ang isla ng iba't ibang native species. Halos 1 oras naman mula sa parke, matatagpuan ang Black Island. May kamangha-manghang itim na limestone cliffs at kuweba na may freshwater pool. Kaya sa next Coron trip mo, huwag kalimutang isama sa itinerary ang unique adventure sa safari at island hopping. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.